Magandang umaga sa inyong lahat at binabati ko kayong lahat na nandito ngayon sa recollection na ito. Nawa ang mga minuto ng ating pagsasamahan ay mapalalim natin mas lalo ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa at ang ating pagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa umagang ito, aking tatalakayin ang isang bagay na alam natin pero maganda pa rin na pagnilayan at kumbaga magbalik-aral tayo. Ito'y tungkol sa Adbyento. Ang Adbyento, alam na natin, ang panahon ngayon may 4 na linggo na tinatawag nating panahon ng Adbyento. At ito yung panahon ng paghahanda, panahon ng pagninilay, panahon ng pananabik ng muling pagbalik ng ating Panginoon. Kapag sinasabi nating muling pagbabalik, tatlo ang ating ibig sabihin. Unang-una, itong pagbabalik niya bilang pag-aalala natin sa kanyang kapanganakan at pagsilang. Kumbaga, sa December 25, sa araw ng Pasko, bumabalik ang kwento na ito. Bumabalik ang magandang mga bagay tungkol sa kapanganakan at pagsilang ng ating Diyos bilang tao. Kaya yon yung unang pagdating or muling pagdating. Muli, ipagdiriwang natin sa December 25 ang Pasko, ang Christmas. Na ngayon, may pangalawang pagdating. At ito yung muling pagdating ng Panginoon upang huhukom sa mga nabubuhay at namatay na. Itong tinatawag nating last judgment. Pero kasama sa kaisipang yan at bagay na ating pinaniwalaan, bagay na mahalaga sa ating pananampalataya, ang muling pagbabalik ng Diyos ay isa ring pagpapaalala sa atin na ang pagbabalik niya sa wakas ng panahon, maaring pagbabalik niya kasi haharap tayo sa Kanya sa wakas ng ating buhay, ng ating pamumuhay sa mundong ito. Kaya ang pag-aalala natin sa Adbyento ay hindi lamang ang paghahanda ng Kanyang pagdating, kundi ang alam natin kung ano at sino ang dumarating. So dalawa na yon, ang muling pagbalik sa sabsaban tuwing tayo ay nag-aalala sa Pasko at ang kanyang pagbabalik sa wakas ng panahon. Pero sabi ko tatlo. So ano yung pangatlo? Sa pagitan ng unang pagdating at ang pangalawang pagdating, may tinatawag tayong pangatlong pagdating. Ito yung kanyang pagdalaw sa atin, sa buhay natin, sa buhay ng ating pamilya, sa buhay ng simbahan. At ito'y nangyayari tuwing tayo ay nagkatipon-tipon bilang isang pamilya, bilang isang angkan ng mga Kristiyano. Ang nangyayari, ang Panginoon ay dumarating. At paano saan, Father? 3 S sa tatandaan natin. Unang-una, siya ay nandyan, siya ay dumarating sa salita ng Diyos. Unang pagbasa, pangalawang pagbasa, Salmo Responsorio, at lahat ng pagpapahayag ng mabuting balita at ng salita ng Diyos. Ang tawag natin dyan, salita. Buhay na buhay, dumarating ang Panginoong Jesus tuwing tayo nagbubuklat ng Bible or kung titinan din ang biblical verse doon sa ating cellphone o di kaya ang pakikinig natin tuwing tayo ay nagsisimba. Kapag nakikinig tayo sa nagbabasa siya pero ang rinig na natin ang nagkukwento ang Diyos, ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao. Kaya medyo kailangan ng mas malalim na paghahanda tuwing tayo ay nagsisimba dahil sinasalubong natin
ang Panginoon. Hindi natin siya nakikita sa mata, pero ramdam natin ang presensya niya sa kanyang salita. Pangalawang S ay ang sakramento. Di ba ang tinapay at ang alak, kapag ito ay pinaghaharian na at ginagawang banal ng banal na Espiritu Santo at ginagawang mula sa tinapay magiging katawan ng Panginoon, mula sa ubas na naging alak ay magiging dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pangalawang pamamaraan ng pagbabalik ng Panginoon pagdarating niya sa buhay natin sa ngayon ay ang sa pamamagitan ng mga sakramento. Sa pamamagitan ng sakramento ng Eucharistia, tinatanggap natin siya body, katawan, dugo, blood, pagka-Diyos, and body, wine, body, blood, divinity, and soul, ang kaluluwa, ang espiritu ng ating Panginoon. Ang pangatlong S ay ang ating pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa natin. Hindi lamang sa ating pagsimba, kundi sa pang-araw-araw ng mga sitwasyon na tayo ay nakikisalamuha, nakikibagay, nakikipag-ugnayan, nakikipagkapwa sa mga tao. Lalo na sa simbahan, ang sabayanan natin. Yun ang pangatlong S. Ang ating mga relasyon, ang ating pakikitungo sa bawat isa sa ating sambayanan. Mahalaga ito dahil sa ating pagdiriwang ng Adbyento, itong tatlo agad na nasa isip natin. Siya ay dumating na noong panahon na siya ay pinanganak sa Bethlehem, kaya sa pamamagitan ng alaala, inaalala natin ang pangyayari na yon. Kaya bumabalik tayo doon sa pangyayari na yon upang makita natin paano gumalaw at kumilos ang Diyos. Ang pangalawa naman ay ang muling pagbalik niya sa wakas ng panahon. Kailangan rin yun ng paghahanda. Kasi sabi niya, darating ako na parang tilang parang magnanakaw. Kasi kung alam ng may-ari ng bahay na ang magnanakaw ay darating, di makapaghanda siya ng lubusan. Pero dahil nga ang pagbabalik ng Diyos ay sa pamamagitan ng araw at oras na pati siya hindi niya alam kailan, kundi ang Ama lang sa langit. So yung tatlong S, salita, sakramento, sambayanan, ito yung nagpapatunay, nagpapahiwatig sa atin na ang Panginoon ay hindi nawala. Ang Panginoon ay nananatili at lagi siyang dumarating sa buhay natin. So meron tayong alaala, inaalala natin. Meron tayong aabangan ang muling pagbabalik. Pero meron tayong dapat aatupagin, lalo na sa ating paghahanda, lalo na sa ating pakikipagkapwa. So, memory, alaala, attention, pag-aatupag, at paghihintay, pag-aabang. So, madali lang yon. Ang Adbyento ay tungkol sa alaala, tungkol siya sa pag-aabang, at lalo na ang araw-araw na pagdating ng Diyos, ang ating gagawin ay aatupagin ang dapat gawin. Ang tama, lalo na ang mga nakakatulong sa kapwa. Sa madaling salita, hindi tayo naghihintay para lang sa Pasko. Tayo ay naghihintay sa mas buo, mas may kaganapan, lalo na sa ating kaligtasan. Now, ano ang magiging epekto kapag meron tayong alaala, meron tayong pag-aatupag or aatupagin natin ang pang-araw-araw na gawain at inaabangan natin ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng panalangin at pagkahanda ng puso at pagmamahal sa kapwa? Anong maging epekto? Ang magiging epekto, at ito talaga ang sentro ng ating pagdiriwang ng Adbyento, na nawa hindi mawala ang diwa, ang rason, ang dahilan kung bakit tayo ay may mga Christmas parties, may mga Christmas gifts tayo, may mga Christmas bonus,
mga Christmas na gawain, maganda ito. Lalo na sa ating mga Pilipino, di ba may kasabihan, pagdating ng September, Pasko na sa Pilipinas. At kaya na magtatapos February, ang haba-haba. Kaya binibiro tayo, sa buong mundo, ang Pilipino lamang ang napakahaba ng pagdiriwang ng Pasko. At gusto natin yon. Pero kung hindi tayo maging maingat, lalo na sa ating paghahanda ng ating pananampalataya, madali tayong madala ng agos. Kasi kapag hindi tayo mag-iingat, mayroon na tayong akala na ito na yung kasiyahan. Pero ang Adbyento kasi mga kapatid, ay laging namimilit sa ating konsyensya, namimilit sa ating pandinig, sa ating pag-iisip, sa ating pagdaramdam, no? O pagbibigay ng atensyon sa ating kalooban, sa ating damdamin, na hindi pa ito ang ganap na Kapaskuhan. Darating tayo doon, pero dahan-dahan tayong hinahanda upang hindi tayo mabubulag sa lahat ng ating nakikita. Yung mga makikinang, kumikislap, kumukuti-kutita, ay Pasko na. Very good. Pero ang tanong, kumusta naman ang sabsaban ng ating mga puso? Kumusta naman ang ating mga kaluluwa? Kumusta ang ating mentalidad, ang ating pag-iisip? Kumusta ang ating katawan? Napapagod ba tayo sa kadami ng parties? Nagsusuka na ba ang iba dahil sa daming kinain? Maganda siguro pagnilayan natin na ang Adbyento ay isang kaibigan at hindi isang kaaway. Dahil ito ay nagpapaalala kung anong tamang gawin, kung anong landas sa dapat tahakin, lalo na sa paghahanda natin sa Pasko.